isang dating pangulo, isang madugong digmaan laban sa droga. Libu-libong biktima. Ito ang mga sangkap ng kaso ni Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Isang kasong yumanig sa bansa at hinamon ang mga ideya ng katarungan at karapatang pantao. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatili ang isang tanong, paano natin babalansehin ang mga karapatan ng akusado at ng mga saksi, lalo na sa isang kasong puno ng panganib at takot? Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni Duterte, ang pagtatago ng mga pagkakakilanlan ng mga saksi ay lumalabag sa karapatan ng kanyang kliyente sa isang makatarungang paglilitis. Paano maipagtatanggol ni Duterte ang kanyang sarili kung hindi niya alam kung sino ang nag-aakusa sa kanya? Paano niya kukuwestiyonin ang mga kwento ng mga saksi kung hindi niya alam kung sino sila? Sa kabilang banda, iginiit ng opisina ni Prosecutor Karim Khan na ang mga buhay ng mga saksi ay nasa seryosong panganib. Alam ng lahat ang mga panganib na kaakibat ng pagpapatoo labanan sa isang dating pangulo, lalo na sa isang kasong may kaugnayan sa digmaan laban sa droga. Maraming saksi ang nagtatago o inilipat ng Victim and Witness Protection Unit ng ICC para sa kanilang kaligtasan. Ang paninindigan ng ICC, isang balanse sa pagitan ng dalawang panig. Nahuli sa pagitan ng mga magkasalungat na argumento, gumawa ng desisyon ang ICC. Pinayagan nito ang pansamantalang pagtatago ng mapagkakakilanlan ng mga saksi, kabilang ang kanilang mga pangalan, address, at mga larawan. Ngunit malinaw na sinabi ng korte na ito ay pansamantala lamang, at ang kanilang mga pagkakakilanlan ay isisiwalat sa tamang oras bago magsimula ang paglilitis. Face disclosure, kaligtasan habang naghahanap ng katotohanan. Ang desisyon ng ICC ay batay sa Artikulo 68 ng Rome Statute, ang dokumentong nagtatag ng korte. Sinasabi nito na maaring gumawa ng mga hakbang ang ICC upang protektahan ang kaligtasan at dignidad ng mga biktima at saksi. Ang face disclosure approach na ito ay ginamit na sa mga nakaraang kaso sa Uganda, Congo, at Kenya. Mga banta sa mga saksi anino ng takot sa digmaan laban sa droga. Ang takot na nakapalibot sa kasong ito ay hindi maikakaila. Libu-libong pamilya ang naghahanap ng katarungan para sa kanilang mga mahal sa buhay na naging biktima ng digmaan laban sa droga. Marami sa kanila ang umaasa sa ICC dahil wala silang pag-asa para sa katarungan sa ating sariling bansa. Ang mga banta laban sa buhay ng mga saksi ay patunay lamang ng kalupitan ng digmaang ito at ang pangangailangan para sa katarungan. Paghahanap ng katotohanan, isang maingat na paglalakbay. Ang kaso ni Duterte sa ICC ay isang pagsubok sa ating sistema ng katarungan at sa ating pagkatao. Paalala ito na mahalaga ang mga karapatan ng akusado, ngunit hindi dapat ito maging kapalit ng kaligtasan at katarungan para sa mga biktima. Ang paghahanap ng katotohanan ay isang maingat na paglalakbay, at kailangan nating tiyakin na walang maiwan at walang masasaktan sa daan. Ano sa palagay mo ang tama? Dapat bang ilantad ang mga testigo? I-comment ang inyong saloobin tungkol dito.